Palagi ka bang nagdadrive sa expressway? Ano kaya yung mga good driving behaviors na dapat natin gawin kapag nagdadrive sa expressway para maging smooth, safe, at enjoyable ang drive natin? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Number 1, merge properly. Kapag papasok pa lang tayo ng expressway, huwag tayo agad papasok basta-basta sa lane ng mga incoming vehicle. Tandaan natin yung mga incoming lane o entry lane sa expressway guys, medyo mahaba yan. So sapat yung distance na yan para makapag-accelerate tayo dahan-dahan at ma-match natin yung speed ng mga nasa expressway na at makapag-merge ng safe. So, pwede tayong mag-practice ng alternate merging guys. Yun yung standard practice kapag kapapasok sa expressway. Hindi yung ipipilit natin basta-basta para lang makapasok tayo agad. At syempre, kung ikaw naman yung nasa expressway na at approaching ka naman dun sa entry lane, may mga papasok, mas magandang practice kung pagbibigyan mo sila by changing sa left lane ka muna. So, innermost lane. Para makapasok ng smooth yung mga papasok pa lang ng expressway. Tapos pagkalampas mo ng entry lane, balik ka na ulit sa regular lane mo. Number 2, drive at the correct lane. Ito yung madalas na concern kapag ka nagda-drive tayo sa expressway. Tanda natin guys, majority ng ating expressway ay merong 2 or more lanes sa bawat bounds. So ibig sabihin, yung leftmost lane o yung innermost lane ay always dedicated for overtaking only. As the word implies, overtaking only. So hindi tayo dapat magbabad dyan or tumambay dyan kahit pa ang takbo natin ay sagad tayo sa speed limit. Kasi tanda natin guys, kahit pa mabilis tayo, meron ding mas mabilis palagi sa atin. Kaya para hindi tayo makaabala sa kanila at hindi rin tayo maka-aksidente, dapat stay lang tayo sa middle lane or outermost lane kung chill drive lang naman yung gagawin natin. Gagamitin lang natin innermost lane or leftmost lane kung tayo ay o-overtake. So same thing din, maging aware din tayo pagka nagbi-blink na yung nasa likod natin, meaning di natin napansin na nasa overtaking lane tayo, gilid tayo agad, balik tayo agad sa tamang lane natin kahit pa clear naman yung nasa harapan natin. Number 3, maintain correct speed. Sa bawat expressway natin dito sa Pilipinas guys, at I think all around the world naman, merong tinatawag na maximum at minimum speed. So usually sa atin, ang maximum ay 100 km per hour at ang minimum naman ay 60 km per hour. So sikapin natin mag-drive between dyan. Kasi kapag lumampas tayo sa maximum speed, mahuhuli tayo ng overspeeding. At kapag mas mababa naman tayo sa minimum speed, mahuhuli naman tayo ng underspeeding. At kapag sumusunod tayo sa tinakdang speed limit guys, maiwasan din natin yung aksidente. Makakatipid na tayo sa gas kapag hindi tayo nag-overspeed, safe pa tayo makakarating sa pupuntahan natin. Number 4, maintain a safe following distance. In short, huwag tayong tumututok or magti-tailgate sa mga nasa harapan natin. Always maintain a safe space between sa atin at saka sa vehicle sa harapan natin. Para saan yon? Yung space na yon ay designated para makapag-react tayo on time, makapag-brake tayo on time just in case na biglang pumreno yung nasa harapan natin for whatever reason, for emergency or iba pang mga reason. Kasi kung nakatutok tayo, kahit gaano kalakas yung brake ng sasakyan natin guys, kung tutok naman tayo, hindi rin yan aabot. Masasalpok at mababangga pa rin natin yung nasa harapan natin. Kaya always maintain around 2 to 3 cars in front of us na space para maging safe braking distance natin. At kung tayo naman yung overtake guys at nakita natin may space, huwag natin basta-basta pasukan yun. Baka yun naman yung iniwan na space ng kapwa motorist natin para sa kanyang safe braking distance. So respect din natin yun. Huwag natin porke may space ay papasok tayo basta-basta. Number 5, plan your exits ahead of time. Sa mga expressways natin guys, hindi yan nagkukulang ng reminder kung gaano nakalayo pa lang o gaano nakalapit yung next na mga exits. Usually, around 5 kilometers, nagbibigay na yun ng sign na paparating na yung ganitong exit. Kaya kapag nakita natin, meron na lang 2 kilometers or 1 kilometer na lang, pa-exit na tayo, sikapin natin wag nang magbabad sa overtaking lane or wag na mag-speeding.
No, doon na tayo sa pakanan na tayo na lane, outermost lane na para smooth tayo maka-exit. Kasi gusto natin iwasan dito guys, yung lampas na tayo tapos bigla tayo magsiswerve para lang maabot yung exit na pupunta natin. Delikado yon. Kaya iwasan natin yung distraction while driving para makita natin yung mga signages kung malapit na yung exit natin. No? Or makakatulong din guys, plan ahead. No, kapag ka alam nyo may pupuntahan kayong ganitong lugar, plan nyo na kung anong exit yung pupuntahan nyo at kung ano yung exit before yon para alam nyo na agad na malapit na yung next exit nyo. For example, pupunta kayo ng Pulilan, exit kayo ng Pulilan, so sa NLEX, so Santa Rita ang exit before Pulilan. So pag nakita nyo nasa Santa Rita na kayo, sign na yun na malapit na kayong mag-exit. So hindi na kayo masyadong magbababad sa leftmost lane. Number 6, make sure na enough yung RFID load balance ninyo. No, malakas makabala yan guys kapag hindi kayo maka-exit. No, hindi lang kayo yung maabala, pati yung mga vehicle sa likod ninyo sa mga toll booths kapag ayaw bumukas ng toll barrier dahil wala kayong load. No? Kaya plan ahead. Calculate nyo agad kung magkano ba yung toll na magagastos nyo para yun yung maipaload ninyo sa mga RFIDs ninyo. Meron mga features yung mga app niyan like yung MPT Drive Hub for Easy Trip. Tapos yung AutoSweep RFID app para sa mga AutoSweep RFID users. No? Meron niya mga toll calculator features na pwede nyong makita ron kung magkano yung toll fee na magagastos ninyo kapag sa ganitong exit kayo mag-exit. At ganun din guys, tandaan nyo, sama ko na rin dito, no? Minsan maraming tao nag-aakala na yung RFID, nalilito no? Hindi nila alam kung ano yung loloadan nila, kung AutoSweep or Easy Trip. Sabi daw nila, pagka biyahe kang norte, Easy Trip. Pag biyahe kang south, AutoSweep. Hindi. Not always na ganyan yung case, ano? Halimbawa, pag babiyahe ka ng norte, kailangan mo dumaan ng NLEX, SCTEX, Easy Trip yan. Pero kung aabot ka ng TPLEX, AutoSweep yan. So, anong technique? Kailangan alam nyo talaga kung ano yung mga dadaanan yung expressway at doon nyo makikita kung ano mga RFID yung kailangan ninyong loadan. Number 7, avoid racing challenges. Kahit ang speed limit sa expressway guys ay mataas, no, tandaan natin, hindi pa rin ito yung lugar kung saan tayo pwedeng makipagkarera. Saan ba ginagawa ang karera o yung racing? Ginagawa yan sa mga race track. Hindi sa expressway o sa kahit saang maluluwag na daan. Wag na wag nyong gagawin yan guys. Ang racing, tanda natin, delikado yan. Kahit gaano ka pa kagaling mag-drive, pwede ka pa rin ma-aksidente or maka-aksidente ng iba. Kaya wag tayo maghahamon or mantitrigger ng mga driver sa kalsada para lang patunayan na mabilis tayo mag-drive or mabilis yung sasakyang dinadrive natin. Hindi yan worth it. No? Para safe tayo, pati yung pamilya natin or yung passengers natin, iwasan natin makipagkarerahan sa expressway. Number 8, always be aware of your surroundings. Oo, totoo naman, no? Importante talaga na focus on the road while driving. Pero hindi ibig sabihin nun guys na lagi na lang diretso yung tingin mo kapag ka nagdadrive ka sa expressway. Napakahalaga rin from time to time na tingnan mo yung tatlong mirrors mo, yung dalawang side mirror mo, pati yung rear view mirror mo para maging aware ka pa rin sa surroundings mo. Baka minsan meron na palang umu-overtake sa'yo or may nagpa-flash na pala sa likod mo, hindi mo napapansin kasi masyadong tutok yung tingin mo sa harapan. Kaya para hindi ka magulat, makapag-adjust ka palagi, always tingin ka pa rin from time to time sa mga mirrors mo. Pero glance lang huwag mong babara ng tingin kasi kailangan pa rin yung priority mo on the road pa rin, diretso pa rin. So ayan guys, yung 8 na safe driving habits kapag ka nagdadrive tayo sa mga expressway. Kapag sinunod natin yan, magiging enjoyable at safe yung drive natin sa mga expressway. Sana nakatulong yung video na to at kung nagustuhan mo yung video na to, click mo na yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!